Muling nagkita nga itong magkapatid na si Lelet at itong si Trixie. Galit na galit si Trixie sa nangyayari sa kanya. Sinisisi niya ang kanyang kapatid na ito nga si Lelet. Dito nga ay sinabi niya kung masaya na ba daw si Lelet sa kanyang ginawa, sa kanyang pagdurog at pagwasak sa kanyang pagkatao. Ngayon ay may skandal pa. Di ba yun ang gusto nila, ang husgahan? Ang husgahan ng tuluyan ang kanyang pagkatao. Walang nagawa itong si Lelet, kundi tahimik lamang siya. Gusto niyang ikapin ang kanyang kapatid. Gusto niyang iparamdam na concern pa rin siya kahit ganun ang nangyari sa kanya at hindi niya hiniling na masira ng tuluyan ang buhay niya. Lelet ang kanyang kapatid na hindi niya dapat tuluyang sirain ang kanyang buong buhay nang dahil lamang sa nahusgahan siya ng mga tao. Kung talagang wala siyang kasalanan ay paninindigan niya, hindi na dapat sinira ng tuluyan ang kanyang pangalan sa lahat. Dahil sa kanyang ginagawa ay lalo lamang siyang mapapahamak at mapapalapit sa tukso. Ngayon ay paano pa niya lilinisin ang kanyang pagkatao gayong dinumihan na niya ng tuluyan. Gitna ng kanilang pagtatalo, biglang darating ang mag-asawang si Patricia at itong si Romeo. Pilit na hihilain ni Patricia ang kanyang anak dahil para makaiwas sa kahihiyan. Alam niyang kumakalat na nga ang video at pinag-uusapan na siya ng mga tao, maraming nakatingin sa kanya. Subalit si Trixie ay wala ng hiya at talagang pinapakita na niya kung anong klase siyang babae. Dito nga si Romeo ay biglang aatakihin na nga sa puso ni Trixie ay nasobrahan na nga sa stress. Hindi niya kinaya pa ang pinagdaanan ng kanyang pamilya kung kaya't inatake ito sa puso. Gusto man na isalba ni Lelet ang kanyang ama, gusto niyang yakapin at gusto niyang hawakan. Subalit hinarangan siya ng kanyang asawang si Patricia at sinabihan siya nito na wag humawak sa kanyang asawa. Sa kabilang banda, itong si Ino ay tuluyan ding magiging pariwara dahil sa kabiguan ng kanyang ama. Matapos matuklasan kasi ni Atty. Constantino ay galit na galit siya sa kanyang anak kung bakit ito nagawa. Rinig na rinig niya sa kanyang dalawang tenga kung saan tuwang-tuwa ang magkakaibigan at sinabing hindi ipapaalam ang ginawa ni Ino sa lahat at mananatiling sikreto. Bunyi ang magbabarkada sa freedom na tintamasa ni Ino na siyang kasinungalingan lamang sapagkat siya talaga ang totoong may salarin. Dito na may kukumprontahin ni Atty. Constantino ang kanyang anak na si Ino. Ngunit as usual, magagalit si Ino at tataasan ng boses ang kanyang ama. Napatunayan na umano sa korte at bakit pa siya magtatanong. Naiinis siya sa kanyang pamilya dahil lagi umano siyang hinuhusgahan at sa loob umano ng bahay na iyon, nag-iisa ang batas at lagi siyang nahuhusgahan ng kanyang sariling ama. At dahil nga sa mga nangyayari, lalong magkakaroon ng lamat ang relasyon ng dalawang mag-ama. Lalong lalayo ang loob ni Ino at mapapalapit ang atensyon sa barkada. Dahil sa barkada lang siya nakakaramdam ng isang tunay na pagmamahal ng pamilya.